Noong araw na gumuho ang minahan, natrap kami ng tatay ko sa ilalim ng tunnel number 1. Ang chief engineer, na nanay ko pala, ay pinasabog mismo ang aming daanan para makatakas. Para lang dalhin muna ang rescue team sa tunnel number 2. Ang pangalawang pagguhong dulot ng pagsabog ang nagtabon sa tatay ko magpakailanman. At noong mailigtas ako, kalahati na lang ng katawan ko ang natira. Pagkalipas ng 3 buwan, ginawaran ng Mining Bureau ang nanay ko ng isang Special Contribution Award. Si kasamang Song Ching Yuan ay inuna ang kapakanan ng nakararami. Sa pagitan ng kanyang asawa at anak at ng mga manero, pinili niya ang huli. Tiniyak niya ang kaligtasan ng mga mahahalagang tauhan sa ilalim ng lupa. Sa entablado, sinabitan siya ng pulang bulaklak ng mga minerong nailigtas. Engineer Song, kayo po ang tagapagligtas ng aming buong pamilya. Napayuko ako, tulala, tinitingnan ng walang lamang manggas ng pantalon ko. Hindi pala aksidente ang pagkamatay ni Itay. Sa pagitan ng pamilya at ng ibang tao, pinili ng nanay kong iligtas ang iba. Dumaan ang tingin ng nanay ko sa akin, at malakas niyang ipinahayag sa lahat. Para sa akin, kay Song Ching, ang kaligtasan ng mga mamamayan, ang palaging numero 1. Kung ganoon, hindi ba kami mamamayan ng tatay ko? Ipinikit ko ang aking mga mata, itinaas ko ang kamay ko at pinunit ang aking family ID. Dahil hindi mo pinapahalagahan ang buhay ng pamilya mo, edi isipin mo na lang, na ang anak mo ay namatay na rin sa minahan. Dumagundong ang palakpakan sa buong auditorium. Halos ikahilo ko ang ingay. Inikot ko ang aking wheelchair, at nagtungo sa labasan. Lin Chen, tinawag ako ng nanay ko mula sa likuran. Boses niya ay puno ng pagkataranta na hindi ko pa naririnig kailanman. Hindi ako lumingon. 19 na taon ko nang tinitingnan ng mukhang yun. At ngayon, mas lalo ko pang ayaw makita. Nang makita niyang hindi ko siya pinapansin, mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Hamarang siya sa dinadaanan ko. Huwag kang haarang sa daan. Walang gana kong sinabi. Saan ka pupunta? Kumunat ang noo niya. Pabulong siyang nanormon. Hindi pa tapos ang pagpupulong. Bakit ka ba nagmamadaling umalis? Wala ka na bang natitirang modo? Walang modo. Bigla kong hinigpitan ng hawak sa aking wheelchair. Nagsimulang kumirat ng pino at sunod-sunod ang dulo ng naputol kong binti. Huminga ako ng malalim. Mahina ko siyang tinanong, Maria, noong araw ng aksidente sa minahan, nasaan ka? Natigilan siya sandali. Diniinan ko ang nanginginig kong binti. Muli akong nagtanong, magsalita ka, noong araw ng aksidente sa minahan. Nasaan ka? Nasa command post ako. Matigas ang tono ni mama. Command post. Tumingala ako at tinitigan siya, na nasa ibabaw lang mismo ng tunnel number 1. Tama, di ba? Nanigas ang kanyang mukha. Narinig mo ba si Papa na humihingi ng tulong? Nagngalit ang mga pangako. Piit ko sa kanya. Noong nadaganan ako at sumisigaw, tinatawag ka. Narinig mo ba ako? Itinikom ni Mama ang kanyang mga labi. Pilit siyang nagsalita, Lin Chen. Masyadong komplikado ang sitwasyon noon. Komplikado na kaya mong ilipat ang lahat ng rescue team. Galit kong pinutol ang sinasabi niya. Hindi ko na makontrol ang aking emosyon. 12 tao, lahat isiniksik sa tunnel number 2. Pero may 13 buhay sa tunnel number 1. Namatay silang lahat, 7 ang sugatan. Wala pang 100 metro ang layo ng tatay ko mula sa iyo. Ang 2 binti ko, bigla kong hinawi ang kumot. Lumitaw ang 2 walang laman na pantalon. Hindi ko napigil ang mangutya, putol din sa bandang ibaba. Masaya ka na ba, Lin Chen? Ikaw, akmang papagalitan na ako ni nanay. Ngunit isinaalang-alang niya ang okasyon at nagtimpi. May 3 matatandang manero sa tunnel number 2. Buhay sila, para lang patuloy na gumana ang minahan. Para magkaroon ng pagkain ang libo-libong pamilya. E paano naman si tatay? Ang mga luhang 1 taon kong pinigilan ay sa wakas ay bumuhos. Sinigawan ko siya, ano lang ba sa iyo ang buhay ng tatay ko? At ano naman ang mga binti ko? Lin Chen, ingatan mo ang tono mo sa pakikipag-usap sa nanay mo. Nagdilim ang mukha ni nanay. At sinabi niya sa akin sa isang napakaseryosong tono. Ako si Chief Engineer Lin Shi. Kailangan kong maging responsable para sa buong minahan. Ilang pamilya ang nakadepende sa 3 taong iyon. Ang tatay mo, hindi niya tinapos ang sasabihin. Pero alam ko ang gusto niyang sabihin. Ang tatay mo ay isang ordinaryong manero lamang. Isang buhay na walang gaanong halaga. Iyong 3 minerong iniligtas mo. Sila ang nagsabit ng bulaklak sa iyo noong seremonya ng parangal. Naisip mo man lang ba, na ang abo ng tatay ko ay nasa punerarya pa rin? Biglang tumahimik ang paligid. Bahagyang bumilis ang paghinga ni nanay. Walang sino man ang nakapag-akala sa pangalawang pagguho sa tunnel number 1. Sa oras na iyon, ang naging desisyon ko ay mas kritikal ang sitwasyon sa tunnel number 2. Tumingala ako at tumawa ng malakas. Ngunit ang mga mata ko'y puno ng walang katapusang kalungkutan. Haha, kaya nagpadala ka ng 12 tao para iligtas ang 3. Si tatay at ang 11 pang kasama niya sa loob ng tunnel number 1. Hindi ka karapat-dapat paglaanan kahit kalahati ng isang team. Lin Chen, lubusan kong nagalit si inay. Anong alam mo? Nag-aral ka ba ng pagmimina? Alam mo ba ang probability model ng isang secondary collapse? Mas importante ba ang probability model kaysa sa buhay ng tao, Aber? Tawa ako ng tawa hanggang sa tumulo ang mga luha ko. Pero ang puso ko, sinlamig ng yelo sa gitna ng taglamig. O baka naman, natatakot kang sabihin ng iba na ginagamit mo ang iyong kapangyarihan para sa sariling interes. Ang iyong reputasyon bilang isang taong matuwid at walang kinikilingan. Agad na nagiba ang itsura ng mukha ni inay. Sanay na ako sa ekspresyong iyan. Tuwing nagagalit si Papa dahil sa trabaho niya. Tuwing ako, dahil sa linyang. Dapat maging masunuri ng anak ng chief engineer. Ay kailangang magtiis ng sama ng loob. Ganyan lagi ang itsura niya. Ginagamit ang pagiging malamig at ang autoridad. Para sukulan ang lahat ng pagdududa. Yumuko ako at tinignan ang 2 walang lamang manggas ng pantalon ko.
Ang dalawang binting ito ay naduraj mula sa pinakapuno ng mga bumagsak na bato. Habang nadadaganan ako, walang tigil akong sumisigaw ng, "Ma!" Palagi kong iniisip, na sa susunod na segundo, papasok siya kasama ang mga tao para iligtas ako. Tulad noong bata pa ako at nadadapa, yayakapin niya ako ng mahigpit, pero naghintay ako ng 6 na oras. Naghintay hanggang sa halos maubos na ang dugo ko. Naghintay hanggang sa unti-unting nanlamig ang bangkay ni Papa sa tabi ko. Sa huli, 2 miyembro ng rescue team ang hamukay sa akin gamit ang isang bareta. At ang 2 binti ko naman, matagal ng durog na durog. Hindi na kailangang hukayin. Bigla akong umabot, at hinablat ang medalyon sa kanyang dibdib. "Anong ginagawa mo?" Sinubukan niyang agawin ito pabalik. Pero mas mabilis ako. Kinuha ko ang gunting mula sa bulsa sa gilid ng aking wheelchair. Itinoon ko ang gunting sa kumikinang na medalyang iyon at ginupit. Isang malutong na lagitik ang narinig. Naiupi ang medalya. Ang larawan ng lampara ng Monero sa ibabaw nito ay nabiyak sa 2. "Lin Chen, nababaliw ka na ba?" Sumiklab sa galit si nanay. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking pulso. Lumagabog sa sahig ang gunting. Kasunod noon, isang sampal ang hamangin, at buong lakas na tumama sa aking mukha. Naramdaman kong parang nasusunog sa sakit ang kaliwang pisngi ko. May umagos na dugo mula sa gilid ng aking bibig. Nanatiling nakatagilid ang ulo ko. Hindi ako gumalaw ng matagal. Bumabalot ang katahimikan sa buong bulwagan. Nanigas sa ere ang kamay ni nanay. Pinunasan ko ang dugo sa gilid ng aking bibig. At dahan-daang itinuwid ang aking katawan. Walang emosyon ang aking mga mata. Ang sampal na ito, kasama ang 2 binti kong ito, ay kabayaran na sa pagbibigay buhay mo sa akin. Simula sa araw na ito, hindi na ako ang anak mo, Song Ching. Pinahit ko ang aking wheelchair. At nilisan ang gusali ng auditorium. Maganda ang sikat ng araw ng Hunyo. Tumingala ako, maaliwalas ang langit at walang bahid ng ulap. Nakamamangha ang ganda ng langit. Ngunit ang tanging gusto ko lang ay ang umiyak. Simula sa araw na ito, isa na akong ganap na ulila. Iyong dakilang inhinyero na ipinagmalaki ko sa loob ng 19 na taon. Iyong nanay na isinulat ko sa aking mga sanaysay, kasama ni tatay, ay nasawi na sa aksidente sa minahan. Pero ngayon lang, natanggap ko ang abiso ng kanyang pagkamatay. Ang sementeryo ng minahan ay matatagpuan sa pinakahilagang dalesdis ng burol. Umusad ang wheelchair sa bako-bakong daan na puro graba. Kumikirot ng mapurol ang dulo ng putol kong binti sa bawat alog. Masyadong matarik ang mga hagdan ng bato paakyat sa burol. Hindi makadaan ang wheelchair. Kumapit ako sa mga hawakan. Gamit ang lakas ng aking baywang at tiyan, unti-unti akong umuusad paakyat. Para akong isang isdang nagpupumiglas sa tuyong lupa. Ang puntod ni Itay ay nasa pinakatagong sulok ng sementeryo. Sinabi ni Song Ching Yuan noon, na bawal ang espesyal na pagtrato. Kaya ang puntod ni Papa ay walang lapida. Isang bantal lang ng lupa. Sa harap nito, may nakatusok na isang pirasong kahoy. Nakasulat dito gamit ang pulang pintura. Lin Wangjin. Ang 3 salita. Nahirapan akong gumapang hanggang sa harap ng puntod. 3 beses kong idinikit ang noo ko sa lupa. Pa, ibinuka ko ang aking bibig. Tuyo at paos ang boses ko. Ngayong araw, tinalikuran ko na si Song Ching Yuan. Umihip ang hangin sa mga tuyong damo sa ibabaw ng puntod. Gumawa ito ng kaluskos. Ngayon ko lang naiintindihan kung bakit ni minsan ay hindi ka naging palasalita. Niyakap ko ang pirasong kahoy. Idinikit ko ang mukha ko rito. 20 taon kayong nagsama. 20 taon kang nagtiis. Akala ko dati, duwag ka. Ngayon ko lang nalaman. Napatay na pala ang puso mo. Ang mga alaala ay parang tubig mula sa nasirang dike. Biglang bumuhos sa akin. Noong 8 taong gulang ako, taglamig noon. Sobrang taas ng lagnat ko. 40 degree. Kung ano-ano na ang pinagsasasabi ko. Inasan ako ni Papa. Hirap siyang naglakad sa makapal na nyebe papunta sa klinik ng minahan. Halos hindi mo maidilat ang iyong mga mata sa kapal ng nyebe. Hindi ko na mabilang kung ilang beses siyang natamba. Punit-punit na ang makapal niyang pantalon sa tuhod. Pagdating sa klinik, sinabi ng doktor na kailangan akong turukan para bumaba ang lagnat. Pero wala raw gamot sa klinik. Pumunta raw kami sa ospital ng kumpanya ng minahan. Sabi ng doktor, doon daw may stock. Kaya binuhat ako ulit ni Papa sa likod niya. At tumakbo papuntang ospital habang nilulusong ang nyebe. Pagdating sa ospital, basang-basa ang buong katawan niya. Hindi mo malaman kung natunaw na nyebe ba o pawis. Nasa ospital pala noon si Song Ching para sa isang technical report. Hinarang siya ni Papa sa pasilyo. Halos hindi na siya makapagsalita sa sobrang pag-aalala. Song Ching Yuan, sobrang taas ng lagnat ni Lin Chen. Kailangan siyang turukan. Kausap noon ni Song Ching ang ilang mga lider. Napakunot ang noo niya nang marinig yun. Anong iniksyon? Bakit hindi ka nalang magpareseta sa doktor? Wala po sa health center. Naiiyak na si Papa sa sobrang pag-aalala. Sabi ng doktor, dito lang daw mayroon. Tumingin si Song Ching sa relo niya. Palapit na akong mag-report. Hanapin mo na lang yung duty doctor. Sundin mo ang proseso. Song Ching Yuan. Mahigpit na hinawakan ni Papa ang manggas niya. 40 degrees na ang lagnat ng bata. Isang leader sa tabi ang sumingit para mamagitin. Song Gong, mas mahalaga ang bata. Baka pwede mo munang unahin. Hindi pwede. Agad siyang pinutol ni Song Ching. Isa-isang tinanggal ang mga daliri ni Papa. Importante ang report na ito. Lin Wangjin, pamilya ka ng pasyente. Dapat alam mo ang lugar mo. Habang karga-karga ako ni Papa, nakatayo lang kami sa pasilyo ng matagal na matagal. Sa huli, may isang mabait na nurse na hindi na natiisang nakita niya. Lihim niyang kinuha ang sarili niyang reserve ang gamot.
Tinurukan ako. Ang mga ganitong pangyayari, isa-isa, bawat isa, hindi na mabilang. Hamangin na naman. Napanginig ako. Nagsimula na namang sumakit ang pongos ko. Kinalagad ko ang baldado kong katawan pabalik. Nahanap ko ang wheelchair. Buong hirap kong inilipat ang sarili ko rito. Gamulong ang wheelchair sa ibabaw ng mga durog na bato. Bawat alog ay parang may nagpupukpok ng pako sa pongos ko. Pero alam ko, wala nang maawa pa sa akin. Nang igulong ko ang wheelchair pabalik sa bayan. Halos madilim na ang langit. Nagtatrabaho ako bilang temporaryo sa isang printing press sa East Street. 1,500 piso sa isang buwan. Sapat lang para makaraos. Tinulak kong buksan ang bakal na pinto ng pabrika. Nakahinto na ang lahat ng makina. Sobrang tahimik. Si Ate Jow ay nagliligpit ng mga basurang papel. Nang makita niya ako, natigilan siya sa kanyang ginagawa. Nakabalik na si Shaolin. Kakaiba ang ngiti niya. Oo, iginulong ko ang wheelchair papunta sa pwesto ko. May trabaho pa bang gagawin ngayon? Hinimas-himas ni Ate Jow ang kanyang apron. Shaolin, teka muna. Gusto kang kausapin ng direktor. Kumabog ang dibdib ko. Bumukas ang pinto ng opisina. Isang lalaking nasa mga 40 anyos ang lumapit. Karaniwan naman, maayos ang pakikitungo sa akin ng direktor. Pero ang mukha niya ngayon ay parang madilim na bakal. Shaolin, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Bayad na ang sahod mo para sa buwang ito. Bukas, hindi mo na kailangang bumalik. Napahawak ako sa armrest ng wheelchair. Hindi ako gumalaw. Bakit? Bumantong hininga ang direktor. Kumuha siya ng isang brown na Sobro mula sa drawer. At itinulak ito sa gilid ng mesa. 1,500 ito. Malaki na yan. Shaolin, hindi sa nagmamalupit ang direktor. Pero ikaw kasi talaga, masama ang naging epekto mo. Anong epekto? Nagkatinginan ng direktor at si Ate Jow. Kaninang hapon, may ilang grupo ng tao na pumunta sa opisina ng komunidad. Pagulong na sinabi ni Ate Jow, na doon daw sa recognition ceremony ng nanay mo. Gumawa ka raw ng malaking gulo. Minura mo raw ang nanay mo. At nagbasag pa ng mga gamit. Hindi ako nagbasag ng gamit. Sabi ko, ginupit ko lang ang isang medalya. Pareho lang din yun. Napapalo sa hita si Ate Jow sa inis. Shaolin, sino ba ang nanay mo? Ang Chief Engineer ng Bureau of Mines, si Engineer Lin. Sino sa buong county ang hindi humahanga sa kanya? Sa ginawa mong gulo, anong iisipin sa'yo ng mga kapitbahay? Dugtong ng direktor. At saka, tumawag ang nanay mo sa opisina ng komunidad kaninang hapon. Biglang nanikip ang dibdib ko. Unti-unting humina ang boses ng direktor. Sabi niya, may problema raw sa pag-iisip mo. Kailangan mong magmuni-muni ng mabuti. Sinabihan niya kami, na huwag ka na naming bigyan ng trabaho. Para raw maranasan mo ang hirap. At nang malaman mo kung sino talaga ang nagmamalasakit sa'yo. Natawa ako, maranasan ang hirap. Inulit ko, Direktor, itong dalawang binti ko, hindi ba ito maituturing na pagdurusa? Ang tatay ko, doon sa ilalim ng minahan. Hindi ba yun maituturing na pagdurusa? Inilingon ng direktor ang kanyang mukha. Yun ay isang aksidente sa minahan. Ang nanay mo ay mayroon ding mabigat na dahilan. Walang mabigat na dahilan. Madiin kong sinabi, lahat ng ito ay pinili niya. Pinili niya ang 3 minerong iyon. Hindi niya pinili ang tatay ko at ako. Napakatahimik sa loob ng pabrika na maririnig mo kahit ang pagbagsak ng karayom. Sa huli, muling itinulak ng direktor ang Sobro palapit sa akin. Kunin mo na, Shaolin. Makinig ka sa payo ni Tito. Umuwi ka at magpakumbaba ka sa nanay mo. Mayroon bang maginang nagtatanim ng sama ng loob ng magdamag? Ginagawa niya rin iyon para sa ikabubuti mo. Hindi ko kinuha ang Sobro. Pinaandar ko ang wheelchair at umalis. Ang dulo ng naputol kong paa ay nagiinit sa sakit. Nang madaanan ko ang health center sa kalye. Saglit akong nag-alinlangan, pero itinulak ko pa rin ang pinto at pumasok. Ngunit ni hindi man lang tiningnan ng doktor na naka-duty ang medical records ko. Nagkaroon daw ng pulong sa ospital kaninang hapon. Sinabi raw na ang mga taong tulad mo na walang galang sa isang modelong manggagawa ay dapat tratuhin ng may pag-iingat. Hindi maaaring basta-basta bigyan ng gamot. Habang nakaupo ako sa aking wheelchair, nanginginig ang buo kong katawan sa lamig. Ang butihin kong ina, talagang itutulak niya ako sa bingit ng kamatayan. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa aking mukha, parang mga patalim, habang itinutulak ko ang aking wheelchair. Dahan-dahan akong umuusad sa tahimik na kalye. Nang mapadaan ako sa isang restaurant, umalingasaw mula sa loob ang mabangong amoy ng nilulutong pagkain. Kumalam ang sikmura ko, doon ko lang naalala na buong araw na pala akong hindi kumakain. May 8 piso na lang sa bulsa ko. Tinititigan ko ang iilang pirasong pera. Matagal akong huminto sa tapat ng kainan. Sa huli, umalis na lang din ako sakay ng aking wheelchair. Naalala ko yung araw ng parangal, yung 3 minerong nagsabit ng bulaklak kay Songqing. Narinig ko, na sila raw ang may hawak ng mahalagang teknolohiya. Tinuturing silang yaman ng buong minahan. Binigyan ni Songqing ang kanilang mga pamilya ng napakaraming pribilehiyo. Ang nanay ko pa naman ang chief engineer ng minahan, si Engineer Lin. Pero kami ng tatay ko, ay pinababa lang sa minahan para gawin ang pinakadelikadong trabaho. Ngayon, wala na si tatay. Wala na akong tahanan. At lahat ng ito, ay dahil kay Songqing Yuan. Dahil sa kanyang pagiging patas at hindi makasarili. Ni hindi man lang niya ipinaglaban na bigyan ng anumang parangal si tatay. Sabi niya, isa lang daw ordinaryong manero ang tatay ko. Hindi raw maituturing na sakripisyo ang pagkamatay niya. Aksidente lang daw. Kaya naman, sa pinakasulok lang ng pampublikong sementeryo na ilibing ang tatay ko. Wala man lang disenteng lapida. Kaya noong nabali ang binti ko, wala rin akong natanggap na kahit isang kasing na tulong. Minsan, gusto sana akong bigyan ng opisina ng barangay ng mas magaan na trabaho. Sabi ng nanay ko, huwag siyang bigyan ng special treatment. Hayaan ninyo siyang magsumikap mag-isa. May posisyon ang tiyuhin ko sa kapitolyo ng probinsya. Noong 1 taon, umuwi siya para lang bisitahin ako.
Sabi niya, pwede niya akong ilipat sa probinsya para magtrabaho sa logistics. May kapansanan sa binti ang bata. Kahit man lang umupo sa opisina at mag-type, siguro naman kaya niya. Pero agad siyang binara ni Songqing. Hindi pwede. Wala siyang kakayahan para dyan. Hindi pwedeng gumamit ng koneksyon. Wala siyang kakayahan para dyan. Hindi pwedeng gumamit ng koneksyon. 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 Hindi pwedeng gumamit ng koneksyon.